beloved Boss Mike Cervera. Kaya nga ho mga kababayan, ang impeachment trial naman ni Sara, abay nagdidelikado kasi baka maging dalawa na. O, punta na natin. Alam nyo, talagang pagka binibechot ka ng kamalasan tuloy-tuloy yan. Ano? Ato, asok! But two impeachment complaints ang posibleng ihain sa Kongreso matapos mag-expire ng one-year bar rule sa kaso laban kay VP Sara. Pero ayon kay Congressman Edgar Erice, hindi lang ang vice ang maaaring target ng bagong reklamo. Normal lang yan. Oo, targetin nyo kahit nga bahala kayo. Ang tanong, mapapatunayan nyo ba? Actually, dalawa yung target nila eh. Impeachment tapos destabilization. Dito ka muna. Okay, sige. Ako muna yung host for... alam ba? Ako muna yung host, guys, ha? Ganito kasi yan, dalawa yung target nila, mga minamahal. Mapatanggal, syempre, alam natin yung pinaka-point of view nila. Matanggal, di ba, si President Bongbong Marcos. Pero yung kanilang hakbangin, dalawa. Yung plano nila. Pansinin ninyo yung impeachment. Ipapa-impeach nila si President Bongbong Marcos at the same time mga minamahal, pag hindi nag-succeed yung impeachment nila, syempre diyan na papasok yung destabilization. Shout out sa iyo, may vlog ako, 'di ba? So, kung hindi mag-succeed yung impeachment complaint, kasi yung impeachment complaint mga minamahal, ano yun matagal na process yan kasi pagdadaanan natin yung due process, 'di ba? Due process yung yung tinutukoy sa impeachment. Samantalang yung destabilization, kailangan mo lang maghakot ka ng mga sundalo, 'di ba? Ng mga tawag dito, mga bayarang tao, 'di ba? Kailangan mong maghakot ng ganun kapag gusto mong mapatalsik agad-agad itong ating presidente without doing a due process. So, nagigets ninyo mga minamahal, yan yung kanilang gustong gawin kay President Bongbong Marcos. Nakakalungkot man isipin kasi yung iba hindi marunong lumaban ng patas. 'Di ba? Hindi sila marunong lumaban ng patas kasi ang gusto lang mangyari agaran kasi mga atat ng makaupo sa pwesto. Tingnan nyo, itong si Chavit Singson, mga minamahal. Okay lang, boss. Ang gusto nila, tingnan niyo, itong si Chavit Singson ang ginagawa 'di ba? Nagpapalakad na siya ng yung itim-itim na ngayon, yung one-time, big-time rally daw, di ba? So, ano ba yung aims ng one-time, big-time rally na yon? So, walang iba kundi para pababain agaran sa pwesto itong si President Bongbong Marcos. So, ganon yung atake nila, mga minamahal. Alright, continue tayo. On point ng Billionario News Channel, posible rin daw ang paghahain ng impeachment complaint laban kay PBBM. Oo, yung sige. Narinig naman nila. Ito, tawag mo. Okay. Okay. So, ganito yan. Sa aking opinion na talagang dyan, kailangan nilang gawin yan para masabi naman na huwag silang maging bias. Dahil marami naman mga nagre-reklamo, di ba? Okay. Na ang Pangulo daw ganyan-ganito. Hanggang ngayon, wala pa rin naman nakakapagpatunay. Oo. Kahit anong gawin, syempre, di ba, pag magtatatag ka ng impeachment, unang kailangan dyan is yung boto. Di ba? Sa Kongreso, sa lower chamber, kung merong kapayag na 115 Congress, tawag dito, mga kongresista. Yung problema dyan pa nga lang, di ba, nag-file nga noon ng impeachment yung Duterte, Kabataan Duterte ba yun? Kalimutan ko yung pangalan. Duterte yun? Oo, Duterte yun. Duterte yun. Oo, pero na ngayon yung patatakboy na daw, si Kitty. Hindi na raw yung matatanda na daw kasi yun. Oo, ganon. Kaya ngayon, ang mangyayari dyan, si Kitty, ang tatakbo at magiging yung tawan ng Duterte yun. Duterte yun party list. Oo. Diba? So ngayon, 'di ba nung nag-file ng impeachment complaint ang Duterte Youth Party List laban kay President Bongbong Marcos, wala nang tumanggap Walang kumuha na Solicitor General 'Di ba hindi pa nga sila umabot na pagbobotohan natin to wala. So doon pa lang palpak na sila mga minamahal sa impeachment tapos ang gusto nilang ratratin ngayon is yung
destabilization kasi dalawa yung plano nila. It's either to impeach the president or to destabilize the government. Okay, continue tayo. Kung susuportahan ko yung Yung impeachment complaint. before VP Sara, dapat ay tingnan ko rin kung may impeachable offense si Presidente. Kasi kung titingnan lang namin yung Titingnan. Tingnan mo yung sagot, di ba? Titingnan kung may impeachable offense. Ang problema, paano kung wala? Ayun na nga, hindi ka kasi nga, parang yung pagkakasabi na titignan, hindi na sigurado eh. At saka, meron man silang lusot doon, yung sasabihin nila, ay betrayal of public trust to kasi nagbabato. Doon na naman sila babagsak sa nagbabato na naman daw si President Bongbong Marcos. I think yun lang naman yung nila, betrayal of public trust kasi nagbabato. Pero kung ang gagamitin nilang pruweba, yung video na naman nagaling kay Roque, tsaka kay Maharlika. Wala. Malabo na naman yun. Oo, nagsayang lang kayo ng effort ng pera ng panahon. Diba? Continue tayo mga minamahal. isa, ano na yan, parang partisan, hindi para sa bayan. Ang nakikita ko, kung may impeachable offense ang Presidente, ay yung betrayal of public trust. Yan, di ba sabi ko sa inyo, betrayal of public trust. Doon nila pitirahin si PBBM sa Mayroon oo. pang patunayan yun eh. Oo, sa pagbabato. Actually, minsan kasi nakakabanas din yung mga narrative survey na yun eh. Diyan ako napipikon ako dyan mga minamahal eh. Siyempre, pag magpapasurvey ka, ganito yan. Kung magbabayad. Sabi na lang natin Mike Cervera survey. Siyempre, nagbayad ako ng malaki. Siyempre, dapat papabor sa akin. Diba, mga minamahal? Yung survey, nagbayad ako eh. Alam nga naman, hindi pumabor sa akin yan. Kaya, yung narrative nila, sa survey, mataas yung trust rating ni VP Sara Duterte, tapos mababa si President Bongbong Marcos. Gawa-gawa lang yan, mga minamahal. Huwag kayong maniniwala dyan. Hindi totoo yan, oo. Taka lang yung maniniwala dyan. Kasi Diba? for 3 years, pinabayaan niya yung budget natin na masalaula, na hindi siya kumibo. And that's tantamount to inexcusable gross negligence. Yung sa budget daw. It's not even the 2026 budget anymore that you're talking about. It's the previous budgets prior to 2026. Kung isang taon lang yan, baka napalusutan. Pero kung 3 taon, Mukhang gusto naman nilang idamay si speaker dito. Oo. Si Saldi ko, tanongin niyo. imposible para sa akin na hindi alam ng executive department yan. Higil naman sa umuugong na bagong impeachment case ni VP Sara, duda Impeachment case. Si Sara. Okay. Actually, dadagdag din, di ba, Boss Mike, yung Kay Madriaga. yung kay Madriaga. Malapit na abangan natin yan, mga minamahal. si Erice kung magtatagumpay ito. Ayan, tingnan mo. May maputol mo. Tingnan mo yung mga salita. Oo. Parang ang doon, sigurado. No? Oo. Pero pagdating dito, sa kay Sara, kay Pangulong Bongbong Marcos, parang walang kasiguraduhan eh. Oo, may Pero kay Sara meron eh. Oo. Kasi may na siya, may naka-archive na siya, mga minamahal, na impeachment. Oo. Yung 7 article of impeachment, it's either bubuhayin na lang yun or dadagdagan yung 7 para maging 8. Diba? Para maidagdag yung mga statement ni Ramil Madriaga. Diba? Di kami naniniwala sa mga paninira kay PBBM. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Wala namang naniniwala sa kahit tayo, di talaga tayo maniniwala sa paninira kay PBBM kasi paninira lang talaga yan. Oo nga. Ang gusto lang talagang nilang mangyari, i-destabilize si PBBM kasi baka hindi na pagbigyan. Diba? May mga pwestong hindi nakuha, katulad ni Chavez Singson. Noong panahon nga ni Pinoy, nakipag-away pa yan eh. Pinalabas niya na si Pinoy daw. Merong video na humihiga sa cash sa Zubik. Oo. Ano ba yung reason bakit sila nag-away? Gawa nga ng yung lupa hindi na pirmahan. Oo, sa Pasay ba? Pasig. I forgot, mga minamahal. Hindi na pirmahan, na nilalakad niya. Yung lupang yun mayroon palang problema. Siyempre, hindi tayo papagor sa masama. Ginamitan niya ng influence. Influensya eh. Kaso ang nangyari, mga minamahal, nagalit itong si Manong Mo Chavez dahil hindi na pagbigyan, gumawa na lang ng issue. May history na eh. Ano pa bang aasahan natin kay Manong? Diba? Kung nagawa niya nga kay Noynoy Aquino yun noon, malamang sa alamang, gagawin niya din yan. Saan?
Ayun, taas mo. Ayos mo. Yan. Ay, putik. Takantado ka, ball five! Continue nga tayo. February 6, the Makabayan Bloc will file. Yun yung kanilang advocacy, di ba? Yung intelligence confidential fund. So, tingin ko magpa-file sila. Pero, ang hindi ko lang alam kung they will gather enough support. Kasi 2028 elections is just around the corner. Diba? So, para sa akin, mga kababayan, malabo yung kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero dito kay Sara, maliwanag na maliwanag, mga kababayan. Di ba? So, eto na. Yan po, mga kababayan ko, ha. Aabangan natin ito dahil nga isang buwan na lang, mukhang doon na makikipagbakbakan ang kampo ni Sara para ipagtanggol siya sa taong bayan sa mga maaaring lalabas na kanyang mga kasalanan kapag ka naumpisan na po itong impeachment trial dyan sa Senado. Mabubunyag po, mga kababayan, yung pong mga katarantaduhan netong si Sara Duterte na mukhang boksingerong bakla. Di ba? Nilput na pa talaga yung isang mangtanong no? Alam mo na, di ba? Ganun talaga. Sanib puwersa ang mga ang mga kampo ng kasamaan. Our beloved Boss Mike Cervera.